Hello guys! Ayan, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan natin ngayon yung aking experience sa pagpapaligo ng newborn baby. Mahirap nga ba? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, ayun nga guys. Balang si-share ko sa inyo based on my experience. So, yun. Alam naman natin na iba-iba ang magiging karanasan natin pagpunta ng ibang bansa kasi minsan nakadepende yan sa ating amo kung maselan or hindi. Lalo na pagka first time parents, ganun, or hindi naman, nakabase kasi yan sa ganun guys. Alam naman natin pag first time parents, medyo talagang yan sila, medyo maselan pa talaga yan kasi na syempre baguhan pa lang sila. So, yun nga guys. Yun sa experience ko po kasi, nung first month ko, wala talaga ako masyadong problema. Hindi ako kasi ang nagpapaligo ng bata at hindi rin ako nag-aalaga ng bata. Bali, minsan tinatawag na ako kapag gumagawa ako ng gawaing bahay, tapos tatawagin lang ako nung, meron po kasing isang helper din na taga dito talaga na may isang auntie sila na hinahired. Nakadepende yun sa employer mo kung 1 month o 2 months na ina-hired yun. Pero yun sa akin po kasi is dapat supposed to be 2 months yung hinahired yung auntie na makakasama ko. Siya po muna kasi ang magpapaligo ng baby pagkapanganak nun. Hanggang 2 months dapat. Pero dapat ako minsan pag pinaliliguan yun, i-monitor ko rin. Yung first month ko talaga is hindi ako talaga hands-on or hindi talaga ako masyadong sa kanya na tutukan siya kung paano niya ginagawa din sa bata. Kasi nga hanggang 2 months siya. So bali yung first month ko naman is hindi naman din ako talaga nakafocus sa bata siya. Pati ang katabi matulog siya din sa gabi. Ako po kasi may sariling kwarto. Yung baby may sariling kwarto din. Pero dahil nga yung isang auntie na nag-aalaga sa kanya, doon din natutulog sa baby kasi kahit gabi siya nagmo-monitor. So, bali yung dapat noon, after ng first month, yung pagka second month, doon ko na talaga tutukan yung bata kung paano niya paliguan, kung paano sila magpadede, kasi breastfeed yung amo kong babae noon, bali parang ginaguide niya kung paano, kasi may oras din sila ng pagpapadede ng bata, yung mga ganon. Tapos, kaso lang, kasamang palad kasi, first month pa lang is, hindi ko alam kung umayaw siya or depende, hindi ko alam kung saan usapan nila nung amo ko kung umayaw siya or finared siya. Basta isang buwan lang siya. So, nangarag ako kasi hindi talaga ako ganun ka-focus dun sa pagpapalaga ng bata, especially sa pagpapaligo kasi iba yung way nila dito. Kasi biglaan yung pag-resign niya or pag-alis niya. Ngayon, buti na lang kamo kasi may experience din naman ako sa Pinas kasi nga mami din naman ako, baga nanay din naman ako. So, parang nirely ko na lang at hindi naman ganun katagal yung pagkagiging nanay ko kasi ilang taon pa lang naman yung bunso ko nun. So, fresh pa sa akin yung kung paano ko paliguan yung anak ko. So, parang inadapt ko lang din siya ng konti. At ang good thing naman mga guys, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot na ay naku, mahirap ba ang ng newborn, mag-alaga o magpapaligo. Sasabihin ko po sa inyo, pag first time parents po yan, talagang nag-hired, karamihan po talaga dito nag-hired yan ng helper na yun ang magluluto, yun ang mag-aalaga ng bata, pati din sa amo mong babae, wala ka masyadong gagawin. Sila talaga yun talaga trabaho nila, talagang asikasuhin yung mom mo at saka asikasuhin yung baby na alaga mo, ganun. So, wala ka pa sa first month o hanggang second month. Depende yun kasi mahal yun guys. Minsan daw times 3 ng sweldo natin yun. Kaya talagang dapat talaga sila maayos yung nila ng trabaho nila kasi mahal daw yun. Kaya yung minsan yung iba, pagka second baby na, tumutulong na lang talaga is yung mga in-laws, yung mga ama, ganun, yung mga mami-mami na kasi mahal daw talaga. So, pero sa first baby talaga, sila yung tumututok talagang ginagastusan talaga ng amo natin. Kasi syempre, first baby nila yan eh. So, yun. Kaya, sa first baby, maselan talaga. I-prepare nyo ng sarili nyo na maselan talaga magiging amo nyo yan. But pag second baby na yung aalagaan nyo, wala na. Okay na yan, medyo na yun sila. Medyo, kumbaga, na kasi nila naranasan na nila yung first baby. So, hindi na masyado maselan. So, yun, yung sa akin naman, yung sa experience ko yung sa pagpapaligo ka guys, sa unang-una nun kasi, sa kanya kasi, bali, sa first month, meron kasi yan meron bowl yan na
tatlo. Dalawa lang yung nagamit, ibang kulay yun ha. Yung yellow is yung pang face yun, tapos yung tawag dito, yung parang purple, may green din, yung green din yung nagagamit talaga. Yung purple is yun yung para sa ano niya, pampunas yun yung pupo mo. No, first month niya, yung minonitor ko siya kung paano yung napapaligo sa yung auntie na kasama ko. Ang ginawa niya, yung cotton ball sa mukha. Bali may trolley kami nun guys, na pag sa tabi lang kasi ng higaan ng baby, binibihisan, nililiguan yung baby. Kasi nung unang, basta hindi ang naalala ko kasi, nung hindi pa natanggal yung pusod ng baby, hindi pa niya yung binabasa talaga yung katawan. Bali punas-punas yan, may basin yan lang siya, tapos may extra pail ng tubig. Yun, meron yun doon. Pero may trolley yan, na doon nakalagay yung diaper doon na. Pero may nakaset na yan na ano guys ha, meron na yun dun sa bago mo paliguan yung bata. Yun ang pinaka-importante yung tandaan nyo guys. Dapat bago nyo linisan yung bata, especially pag newborn pa lang siya, naka-close ang bintana, ang aircon naka-close din, at talagang walang lamig, sarado nyo yung pinto, ganun sila mag-ano dito para hindi mapasukan ng lamig yung katawan ng baby. Tapos, syempre guys, yung trolley, may trolley kasi kami noon. So, lahat ng kailangan niya, nasa side lang niya. So, yung ang nandun sa side is yung bowl na kulay yellow para sa face. May cotton balls yun doon. Tapos, may isang bowl pa din na color purple. Yun naman yung para sa pampunas ng kanyang private part. Yun naman ang sa kanya dun is yung cotton na square. So magkaiba talaga ang para hindi magkamali. Ang cotton balls ang para sa face, tapos yung parang square na cotton, yun yung sa kanyang pangbaba. Yun, pagka kung may pupo or may ganun, so yun ang pamunas. Pero meron pa siyang isang malaking basin, yun yung may towel doon, tapos lang siya nagpatak ng dalawang soap lang yata, yun, dalawa, tatlo, basta nagpatak lang siya noon, yun yung pang at saka sa katawan. Ganun siya noon guys, nung bago pang may pa yung pusod niya. Pero nung natanggal na yung pusod niya, yung pinaliguan na nila yun, meron na yung siyang bathtub na yung na squeeze, na liliitan, tapos napapalaki ulit siya, tapos lalagyan ng parang net na papatungan doon nilalagay yung baby. Ganon, yun na yung natry ko, kasi na yung bata noon, 1 month mahigit na noon, nung ako na yung nagpapaligo na sobrang kabado, pinpapawisan talaga ako guys. So yun, pero buti na lang kasi yung mga amo ko talagang very supportive din, kasi no choice, tatlo na lang kami. So ako yung nagpapaligo sa kanya. Paligo ko sa kanya guys. Ang ginagawa ko noon, di syempre naka-prepare niyan sa kama sa isang side yung kanyang yung kanyang swaddle, yung kanyang damit, tapos yung kanyang diaper at saka yung diaper cream. Tapos may konting lotion yan. May lotion yan siya doon na unscented. Tapos guys, di ngayon sa isang tabi ng kama naman, na yan siya, yung yung meron kasi akong bowl doon na para sa mukha niya, na yun, pupunasan ko yan siya. Tapos may isang bowl din ako, hindi na bowl, wipes para yung sa niya, tatanggalin ko kasi siya ng diaper nun guys. Pero yung higaan niya kasi nun, may parang pranela siya, yung manipis lang yun yun, nakahiga siyang ganyan, tapos may nakapatong sa ganito niya na parang lampin, hindi lampin, medyo makapal ng konti sa lampin, parang towel na rin siya pero smooth. Tapos pipunasan ko yung niya, tatanggalin ko kung may wiwi yun, tatanggalin ko syempre yung pupunasan ko ng wipes yun para pag sa CR is okay yung ng baby pag nilagay ko sa bathtub. So ngayon, tapos ko na siyang punasan, ay babalot ko na yun siya, dadalhin ko na siya sa toilet. Nung nasa toilet na guys, kalong-kalong ko siya ng ganyan, kinakausap ko siya guys, Tagalog. Kasi dalawa lang naman kami sa CR, kasi nga nakasara yan. Dapat nakasara, walang hangin guys. Syempre guys, yung bago mo siya paliliguan, ni-ready mo na dapat yung yung bathtub kasi niya nung default, tapos meron pa yung parang screen na higaan niya, ilalagay ko rin doon. Tapos sa kalahati, parang 1/4 lang yung tubig na nakalagay doon sa bowl, sa yung kanyang paliguan, bathtub. Tapos meron ako isang pail doon na yun, talagang pail na yun, sobrang tawag doon, maraming tubig talaga, halos mapuno yun, ganun ako maglagay. Tapos sabi nila siko, di ba, yung yun din ako, pero yung hindi tinuro yun sa akin nung auntie, basta ako siko talagang ko nun, kasi yung di kamay natin hindi na makaano kung malamig or mainit.
So yun, ganun ako magtansya ng tubig. So ngayon, di nakabalot siya sa akin, di kalong-kalong ko siyang ganyan, di ba? So nakabalot pa yan siya sa ganun para hindi, wala na siyang damit pero nakabalot siya ng parang pranela. Tapos di ngayon, ang unahin ko sa kanya guys, di ba nakaganon siya. Ang unahin ko yun guys, yung dito niya sa may liig, parang iyaano ko yan, parang hindi pumasok yung tubig. Yung sa pail, hindi ko pa siya ilalagay sa bataba, kalong-kalong ko yan siya. Ngayon yung tubig, iyaano ko yan ng, bubuhusan ko siya ng tubig. Minsan nga kamay na nga lang, hindi ako nagtatabo nang anuhan ko yung ulo niya, tapos sasabunan ko yan siya guys. Pero yung wala pa sa bataba, kalong-kalong ko pa yan, kaya minsan naiiyan ako, pati yung damit ko basa. Kasi hindi ko siya inaano nang nakaano siya dun sa kuwan. Kasi yung pagkaano kasi nagdidrip din pati sa katawan niya, nababasa din yung ano, yung damit, yung ano ba niya, yung nakakuan sa paranela. So ginagawa ko, kalong-kalong ko pa lang siya kasi maliit pa lang siya nun guys, si baby pa eh. So ang yung dito niya, pag ano, inaano ko yan, yung sa dito niya, parang hawak ko yan hanggang dito para walang pumasok na tubig sa tenga niya. Tapos anuan ko yan, sabunan ko yan, tapos anuan ko. Tapos yun guys, ang towel nun, kasi nasa sahig lang kami ng toilet nun eh. Tapos may stool lang ako doon upuan. Tapos may yung ano sa shower, yung parang hawakan, doon ko nilalagay yung towel niya para madali ko maabot. Tapos ang ginagawa ko nun, yung ulo niya, inaano ko na yan, dinadry ko na siya guys. Tapos tsaka ko siya ngayon ilalagay doon sa bathtub niya. Pero kinakausap ko yan siya. Di okay na, yung ano niya, tatanggalin ko yun. Tapos nilalagay ko sa may dito niya kasi minsan guys nangyari sa akin naihian ako ng pero hindi naman nagano sa akin naihian ako. Alam mo, lalaki kasi yung alaga ko, gumanon yung ihi. So yun, kaya ang ginagawa ko na sa bathtub, ano yung bandang dito sa baba niya, yung tinanggal ko na ano, nakalagay yung doon. Kung minsan naman may maliit siyang bimpo, kaso yung maliit na bimpo naalis din kasi malikot din yung paa niyan. Pag ano, pinaliliguan minsan, pag ano, alive. Tapos ang technique ko lang guys, wala, ganun lang kung paano ka magpalaligo ng baby. May ano naman yan, sabunan mo lang, mayroon naman silang pang ano, cotton na towel, yung katawan, ganyan, linisan mo lang siya. Maingat ako sa may pusod niya, ganun guys. Hindi ko siya na, hanggat maaari, hindi ko yun nababasa. Yun lang doon lang ako talaga, no. Pero, konti-konti lang ano ko ng kwan. Kaya ang dami kong tubig nun guys. Kasi guys, in case na magpupo man yan siya sa bathtub, or kaya may pail ako na extra talaga, taasin po na yun, kung magpupo man yun or magwiwi man yun, okay lang kasi pwede mo naman siyang iahon tapos anuhan mo lang basta as long as may extra kang tubig nga sa pail. Hindi ko siya hindi ako nagbabase dun sa ano, sa tubig sa bathtub na yung igaganon-ganon mo din sa bata. Di bumabalik din yung dumi sa katawan ng bata, di ba? So hindi ako nagaganon. So di yun. Pagtapos ko na siyang pagtapos ko na siyang liguan, minsan may time siya na siguro pag gutom na, kasi guys hindi namin siya pinapadede lang namin siya after niyang makaligo. So minsan pag gutom na rin siguro siya, umiiyak habang pinapaliguan. Pero ano yun, umiiyak siya. Pag umiiyak yan guys, binibilisan ko ng kilos, binibilisan ko. Hindi ko na inaanuhan na sobrang anuhan ko talaga yung mga gilid-gilid. Pero maganda naman ang mood niya, yung mga gilid-gilid ng mga kilikili, ng mga dito. Kasi minsan guys, pag hindi mo yan na dry ng mabuti o hindi mo na nalinis yan, dyan magsisimula yan ng magsusugat. So yun, kaya ang ginagawa ko nun, pag mabilisan yan, mabilisan ko siyang gawin. Kasi depende, pag umiyak yan siya, mabilisan ko na yan. Kasi ganun din naman eh, kung ayusin mo na yung trabaho, hindi mo na maayos ng gawa kasi maiirita pa yung amo mo kasi naririnig na umiiyak yung bata, di ba? Bibilisan mo yan. Kasi nga, okay lang na mabilisan kasi umaga at saka gabi ang pagpapaligo ko dun sa bata, guys. Kaya okay lang, kahit di mo maasin talaga totally malinis na mabuti yung bata na yung asin talagang yung sobrang linis-linis talaga. Kinagabihan naman, anuhin mo rin naman yan. So, yun, anuhin mo na siya, pagtapos mo na siyang paliguan. Ang ginagawa ko pala nun guys, di ba nasa bathtub siya, hahanguin ko na yan siya, pero i-twist ko yan siya, yung dito niya nasa ganun ko, para yung likod niya maanuhan ko ng tubig. Kasi nga, di ba, nakahiga siya dun sa parang screen niya na yung sa bathtub, meron pa kasi akong screen na nilalagay yan. Syempre yung pagka nagsinabunan mo yan, yung likod niya, may iwan dun yung mga iba-ibang dumi. So, tinitwist ko yan siya kasi liit lang naman. Tapos yun, nililinis ko rin yung likod niya. Tapos tsaka ako ngayon aanuhin ng towel, irarap ko yan siya. Tapos dadalhin ko na yan siya sa kwarto. Tapos yun na, ko yan, di nakaano na siya dyan. Tapos yun ko na, utay ko na. Nakarap pa yan siya dyan guys. Ang inuuna ko talaga sa lahat guys, yung diaper. Kasi baka mamaya bigla magwiwi ng ganon. So ang inuuna ko niyan guys is, dahil pag nandun na sa kwarto, nakarap naman yan siya ng towel niya. So yung diaper niya, inaano ko na yan, dinadry ko talaga yan na mabuti. Tapos yun nga, naglalagay ako ng konting cream para hindi yan yung pan, di ba?
mag-rashes. Tapos yung pagtapos ng diaper noon, simulan ko na yan siya ng yung pasuot lotion, tapos pasuotan ko ng damit, tapos isa-swaddle yan. Hindi ko na yan guys na ang tawag doon. Hindi ako nag-nail cutter sa kanya yung mami. Kasi ang diskarte ng mami niya is pagtulog. Pag nagpapa-breastfeed siya, doon niya kinugupitan kasi nga hindi malikot yung bata. So yun. Kaya hindi ko problema yung kwan. Pero pagkatapos liguan yun, iko-cotton buds ko yung tenga, yung ilong, ganun. Kung may mucus siya, ganun. So iko-cotton buds ko pa rin yun. Yun lang. Ganun lang siya, mabilis lang. Kaya nyo yan guys. Ang mahirap lang pagka ikaw sa umaga, ikaw pa sa gabi, yun ang siguraduhin mo sa amo mo kasi pag puyat, pag yun talagang kalaban, dun ka bibigay. Pero yun sa pagpapaligo, sa pagpapano, kaya mo yun. Puyat lang talaga kalaban sa newborn.